So yun mga kabataan, yun. At panibagong reaksyon na naman tayo dito kay Sam Goodman at sa ating Angas ng Pinas. So yun, at ako'y nasa labas ngayon at napareaksyon lang ako dito mga kabataan. So kasasabi lang nga po ni Angas ng Pinas na swerte lang po talaga itong si Naoya Inoue, dahil talagang mapapagaya ito kay kina Doc Maika at kina Saul Sanchez kung natuloy lang ang laban noong nakarang pandemic. Kung hindi mga kabataan, nag-pandemic ito, sigurado maaga pa itong retiro na ito si Naoya Inoue. Wala naputol kasi nung pandemic siya na set up na yung laban, hindi natuloy. So ngayon mga kabataan, balita po natin ngayon ay si Sam Goodman po at saka si Naoya Inoue ay hindi na matutuloy ang laban. At ito nga po itong ipapalit ngayon ng team Naoya Inoue, si Kim Yoo-jung. Kim Yoo-jung. At ito po ay marami na rin tinalo sa Japan. Mga pitong hapon ang natalo din ito, si Kim Yoo-jung nito, ng South Korea. Taga Korea po ito. At tuwan-tuwa naman ito si Naoya Inoue at ang ipinalit ay 21 wins and 13 knockouts din po ito. So tuwan-tuwa ito si Inoue sa team Inoue at gawa ng ipinalit po yung Koreano. Ay easy money ito kay Naoya Inoue. So nagsalita nga po si Angas ng Pinas kung talaga pong kung hindi lang nagka-pandemic noon mga kabataan ay talagang malamang maaga pa ito retired na itong si Naoya Inoue. Talagang swerte lang talaga si Naoya Inoue. Swerte lang talaga nung panahon ng pandemic. Kung hindi nag-pandemic, wala, tuloy ang laban nito kay Angas ng Pinas mga kabataan. So yun, at talagang maagang pabagsakan ito si Kim Yoo-jung nito, ng South Korean ito. Talagang walang-wala. Isang Goodman ay umayaw na at gawa ng hindi pa gumagaling yung kanya sa kanyang kilay, putok sa kilay, at umayaw na nga po mga kabatang. So yun mga kabatang, ganito. Dalawa yung nandiyang malalakas sa WBO, si Ahmad Dalib at saka si Angas ng Pinas. Pero nasa level si Ahmad Dalib ng rank na yun sa WBO. At talaga ito po yung rank number sa WBA, rank number 1 to si Ahmad Dalib. Pero talagang iwas pusoy talaga itong si Inoue. Siyempre alang ang labanan mo si Ahmad Dalib, delikado si Naoya Inoue din dyan, lalo na kay Angas ng Pinas. O kung mahina si Angas ng Pinas natin, pipiliin niya si Angas ng Pinas o kaya si Ahmad Dalib. Ang pinili niya, ang inahanap ng team Inoue ay yung taga South Korea, yung si Kim Yoo-jung. Grabe, 21 wins nga yan at 13 knockouts. So napaka dali niyang talunin mga kabatang. Hindi naman masyadong kilala ito sa boxing. Ngayon ko lang nakita itong taga South Korean ito. Talagang ibang-iba. Talagang namimili talaga ang team Inoue ng yung talagang madali ang laban, hindi matatalo si Inoue. Kasi alang ang labanan niya yung malalakas, kasi baka matalo nga siya, malusutan siya mga kabatang. Lalo na siya Angas ng Pinas, hindi yan pipiliin. Lalo siya Ahmad Dalib, yan yun ang malalakas dyan sa WBO. Talagang iwas pusoy talaga mga kabatang. Wala tayong magagawa dyan kung kahit pa habulin ng dalawang yan, si Ahmad Dalib o Angas ng Pinas. Kung talagang ayaw ni Naoya Inoue o pinatatanda pa ba si Angas ng Pinas o ano pa ang hinihintay, malalaman natin to mga kabataan kung pagkatapos ng labang ito na Kim Yoo-jung na ito, yung taga South Korea, malalaman natin ang update niya sa team Inoue kung sinong susunod na mga kalaban o o dyan pa lang siya sa 122 pounds o aakit ba siya ng timbang o iwasan talaga niya si Ahmad Dalib o kaya si Angas ng Pinas kung aakit siya ng timbang na 126 pounds mga kabatang. So talagang wala magagawa tayo dyan. Talagang pwede palang sumikat ng isang tao na pipiliin mo ang lalabanan mo para matalo mo lahat ng kalaban. Sisikat ka na kasi may hina pinipili mo, pinipili ni Inoue mga kalaban. Talagang masasabi ko sa boxing
ay sa Team Inoue, hindi ako masyadong nagagalingan diyan. Kasi ang napipili talaga yung mahihina. Siyempre, tataas ang tataas, magiging sikat ka, sabi natatalo, malakas ka nga. Malalakas ka doon sa kalaban mong mahihina. Ang kay Inoue. Wala pa tayo nakakitang nakalaban ni Inoue na malakas. Mag-isip kayo kung sino pang nakalaban ni Inoue malakas. Wala. Walang pang nakakalaban, mga kabatang, wala pa. Talagang, so hintay-hintay lang natin ang update natin kay Angas ng Pinas, yan. At kung ano baga ang sitwasyon ngayong 2025, kung ano baga ang update. So yun, at pa-reaction video lang po tayo dito mga kabatang kay Angas ng Pinas at kay Naoya Inoue, yan, at kay Ahmad Dalib. So tingnan natin kung pag natapos ang laban ng Kim Yoo-jung na yan, ng taga South Korea, tingnan natin kung anong update pa sa Team Inoue yan. So yun mga kabatang, hanggang dito na lang yung reaction video natin. At update lang tayo sa ating channel. So yun, comment down below sa comment section mga kabatang. Champion, former 3 weights champion of the world, John Liu Casimero, the Beast Sanchez. そしてもう一度今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、おお、いきなりいった、手をついた、おっとしかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンだ、ダウンです。サンチェスもいいカウンター来たんですけどね、後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ、階級で言いますと、岩瀬さん、重いんですよね。そうですね。まあ、この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかし、カシメロの方はキレありますね。序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。まあ、ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。じゃあ、ここで左フック。これサンチェス、これ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して右左。サンチェスも返した。カシメロの左が火を抜いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェス仕上げるか、コース一本か、いや返す、いいですね、返している。さあ打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左に入った。ちょっとサンチェス力ないですね。このタイミング合ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーのサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。